Magandang araw mga ka-Express Info. Sa kasaysayan ng basketball sa Pilipinas, hindi madalas makita ang mga pagkakataon kung saan nabubuo ang isang kupunan na puno ng mga pinakamahuhusay na manlalaro sa bansa. Pero sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone, tila nagkaroon tayo ng pambihirang sandali. Sa kanyang pagbuo ng 12-man lineup para sa Gilas Pilipinas, sinigurado niyang bawat posisyon ay mayroong di kalibreng talento. At sa darating na laban kontra New Zealand, kahit wala si Kai Sotto, malaki ang paniniwala ng marami na muling luluhod ang New Zealand sa harap ng Pilipinas. Pero bakit nga ba? Ano ang sekreto ni Coach Tim Cone? Isa sa mga hindi agad napapansin, pero napakahalagang aspeto ng coaching style ni Coach Tim Cone ay ang tinatawag na continuity. Hindi lamang ito tungkol sa pagpili ng mga magagaling na players, kundi pati na rin sa pagbibigay prioridad sa isang pangmatagalang sistema na magkakabisa sa mga darating na taon. Ang layunin ni Coach Tim Cone ay hindi lamang basta makapasa sa kasalukuyang mga torneo, kundi ang makapaghanda para sa mas mataas na antas ng competition tulad ng Los Angeles Olympics sa 2028. Malinaw ang modelo na sinusundan ni Coach Tim Cone, ang tagumpay ng Iran noong panahon ni Ahmed Haddadi. Ang kanilang dominance sa Asia ay bunga ng isang dekadang pagkakaisa at continuity sa kanilang kupunan. Ang blueprint na ito ay nais i-adapt ni Coach Tim Cone para sa Gilas. Sa halip na paulit-ulit na palitan ang mga manlalaro, mas pinili ni Coach Tim Cone na panatilihin ang core players upang magkaroon ng tamang chemistry at malalim na pagkaunawa sa sistema ng laro. Particular na ang kanyang kilalang-kilala na triangle offense. Ang triangle offense ay isang sistema ng laro na nangangailangan ng mataas na antas ng chemistry at disiplina. Hindi ito madaling mamaster sa maikling panahon, pero sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at pagkakaisa ng mga players, magiging likas na galaw ito ng kupunan. Sa ngayon, ang Gilas ay nagkakaroon na ng mga malalim na pagkaunawa sa sistemang ito. Dahil sa continuity ng lineup, bawat isa sa kanila ay nagiging pamilyar sa galaw ng bawat miyembro na siyang nagbibigay ng malaking kalamangan laban sa mga kalaban tulad ng New Zealand. At kahit wala si Kai Sotto sa darating na rematch kontra New Zealand, malaki ang tiwala ng coaching staff sa kakayahan ni AJ Edo bilang kapalit. Sa kasalukuyang laro ni AJ Edo sa Japan B-League, ipinapakita niya ang kanyang pagiging epektibo sa depensa at shot blocking. Sa average na 1.8 blocks per game, napatunayan niya ang kanyang halaga sa frontline ng Gilas. Higit pa rito, ang kanyang rebounding at defensive presence ay nagbibigay ng kumpiyansa sa team na kayang punan ang anumang kakulangan na maaring dulot sa pagkawala ni Kai. At ang rematch laban ng New Zealand ay hindi lamang isang simpleng laro. Ito ay isang pagkakataon para ipakita ng Gilas ang kanilang paglago bilang isang kupunan at sa kasalukuyang kondisyon ng Gilas, mas malaki ang posibilidad na manalo laban sa New Zealand dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang patuloy na pagsasanay at paglalaro ng parehong core lineup ay nagbibigay ng mas matatag na ugnayan sa pagitan ng mga manlalaro. Ang bawat galaw ay nagiging automatic na nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan sa execution ng plays. At sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng triangle offense, unti-unti nang nagiging likas na sa mga manlalaro ang paggalaw sa loob ng sistema. Ang depensa at opensa ng kupunan ay mas cohesive, na siyang nagpapahirap sa mga kalaban na basihan ang kanilang laro. At kahit wala si Kai, ang Gilas ay merong malalim na bench na kaya mag-step up sa anumang pagkakataon. Si AJ Edo, kasama si Junmar Fajardo, Japet Aguilar at iba pang frontliners ay handa magbigay ng solidong depensa at scoring options. Ang unang tagumpay ng Gilas Pilipinas laban ng New Zealand ay nagbigay ng kumpiyansa sa kupunan na kaya nilang talunin ang tall blocks. Ang momentum na ito ay maaring magbigay ng dagdag na sigla sa kanilang laro. Kung ang kasalukuyang team ng Gilas ay nanatiling intact sa loob ng 2 taon, malaki ang potensyal nito na maging isa sa mga pinakamahusay na kupunan sa Asia at marahil sa buong mundo.
Ang patuloy na paggamit ng parehong sistema at lineup ay magbibigay daan para sa mas mataas na antas na paglalaro. Gayunpaman, may mga hamon din kinakaharap ang kupunan. Ang edad ng mga key players. Ang ilang membro ng kupunan, tulad ni Junmar Fajardo at Chestin Brownlee, ay maaring hindi na nasa kanilang prime pagdating sa 2028. Kaya mahalaga ring isama ang mga mas batang malalaro upang masiguro ang transition ng team sa mga susunod na taon. At ang posibilidad ng mga injury ay laging nariyan, lalo na sa mga high-impact na laro, kaya't mahalaga ang tamang kondisyon at load management ng mga manlalaro. Bagamat malakas ang Gilas Pilipinas, hindi may kakaila na may iba pang malalakas na kupunan sa Asia, tulad ng Japan, Iran at China, kasama pa dyan ang New Zealand at Australia. Ang kanilang sariling mga programa at sistema ay patuloy ding nagbabago at umaangat. At hindi magiging matagumpay ang anumang programa kung wala ang suporta mula sa iba't ibang sektor. Sa Gilas, mahalaga ang contribution ng mga basketball organizations, sponsors at mga fans. Ang moral support mula sa sambayan ng Pilipino ay nagbibigay inspirasyon sa mga manlalaro na magbigay ng kanilang pinakamahusay sa bawat laro. Ang continuity na binibigyang diin ni Coach Tim Cone ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan, kundi para rin sa hinaharap ng Gilas Pilipinas. At sa pamamagitan ng tamang sistema, malalim na chemistry at dedikasyon ng mga manlalaro, malaki ang posibilidad na makamit ng Gilas Pilipinas ang tagumpay, hindi lamang laban sa New Zealand, kundi pati na sa ibang mga powerhouse teams sa mundo. At sa darating na rematch ng New Zealand, ito ay isa lamang hakbang patungo sa mas mataas na layunin, ang muling mapabilang ang Pilipinas sa Olympics. At kung magpapatuloy ang Gilas sa landas na ito, ang tagumpay ay tiyak na darating. Sa kabila ng mga hamon, ang puso at determinasyon ng mga Pilipinong manlalaro, kasama ang matatag na pamumuno ni Coach Tim Cone, ang siyang magdadala ng karangalan sa ating bansa. Kaya't sa darating na laban, tiwala tayong muling luluhod ang New Zealand sa harap ng Gilas Pilipinas. Hindi lamang dahil sa talento, kundi dahil sa isang kupunang may layunin, sistema at pagkakaisa. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.